dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, o aming Diyos, aming Ama na nasa langit. Muli ay nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Lalo na tigit sa hininga ng buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord. At sa umagang ito ay naroon na ibinangon niyo po kami na meron naroon ng kalakasan, andun ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. At ito ngayon, Lord, ay naririto po kami, dinako niyo po kami sa inyong sambahan upang kaming lahat ay magpurit, magpasalamat sa lahat ng mga pinagkaloob niyo po sa aming mga biyaya, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. At sa umaga pong ito ay sa aming mga babasahing mga inyong salita ay pagpalain niyo po sa aming kalagitnaan at gawin niyo po itong maging bitamina, kalakasan ng aming espiritual at ng aming pisikal na pangangatawan at tumimos sa aming puso't isipan, pumasok sa kanan at huwag lumabas sa kaliwa, kundi Lord, ito po ay manatili at ito po ay maipamuhay po namin. Maraming salamat, Ama, sa Lord, higit sa lahat, sa inyong bugtong na anak, na kung saan, Lord, ay siya po ugad ang nagbigay po sa amin, higit sa lahat ng kaligtasan, paglilinis. Sa magitan ng kanyang pagkabayubay sa krus, Lord, lahat ng aming paghihirap, lahat ng aming sakit, lahat, O Lord, ng kalungkutan ay dinala niyo ng Panginoon at pinalitan niyo po sa amin ng kagalakan, kasiyahan, at kalakasan na nagmumula po sa inyo. Muli, salamat, O God, at pagpalain niyo po ang inyong salita sa umaga pong ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Parang hindi ako galing sa Isang linggo ako, parang meron akong sugat sa loob ng lalamunan. Ganun pala magandang pagpapayat ka, hindi ka makakakain. Praise God. At aking pong babasahin, andun po sa aklat po ng Micahs. Ito po ay, the topic for today is, this morning is, this three kinds of offering the Lord wants to us. Ito po ay, babasahin lang po rito yung nasa Micahs chapter 6, verse 6. Ano dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh? Ang Diyos ng kalangitan, magdadala ba ako ng guyang 1 taon? Ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod ba siya? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Iniahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay? Ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Itinuro na niya sa iyo kung anong mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbaba. Pagpapakumbabang sumusunod ka sa Diyos. Praise God, at mainam magkaroon ng takot kay Yahweh. Ito ang kanyang panawagan sa lungsod. Praise the name of the Lord. Hallelujah! So, that's the Old Testament, kung saan before yung offering mahal, nandoon po mga kapatid na kung saan ano po yung kanalulugdan sa atin ng Panginoon. Ngayon po, ano po yung daladala natin sa Lord sa umaga pong ito? Ano ba yung daladala natin, iyaharap natin sa ating Diyos na buhay? Wala iba kundi ang ating buong puso, buong pagkatao na ating pagsamba sa Kanya sa harapan. At noong naalala ko po hindi pa ako talagang lubusan nakakilala sa Lord. Akala ko po noon, pag pumasok ka ng simbahan, nakapag-altanda ka na, nakaluhod ka na, ano ka na noon? Saved ka na. Lalo na pag yung bang humingi ka ng tawad, pagkalabas mo maano ka na, para bang ang pakiramdam mo ligtas na ligtas ka na. Pero sa kabila po noon, pag sinabi ng pari sa akin, magdasal ka ng ganito, tatlong ganyan, paano ko idadasal yan? Hindi ko nga sa ulis, dasal na yan. So, ano na lang, shortcut. So, nakikita po natin mga kapatid, ang buhay po natin na kung saan ay
Malaking pagbabago. Ako pa yung nakakilala. Tayo pa yung nakakilala sa Lord, lahat po tayo. Malaking pagbabago. Ngunit, mga kapatid, malaki rin ang pagbabago lalo noong mga Old Testament through the New Testament. Sapagkat dito po, sabi nga dito ni Micah, ano ba dadalhin namin? Yung guyang 1 taon? Magkano kaya yung isang guya ngayon? Kung bibili mo, yung corned beef nga lang, ang mahal na guya pa. Talagang napakabuti ng Panginoong Yesus sa amin. Napakabuti niya. Talagang, yung hindi natin makakayanan, pinagkaloob po sa atin ng Diyos. Una-una, love and grace na ipinagkaloob ng Diyos po sa atin. Yung bang ihahandog namin sa iyo, Lord, na susunugin namin? O'y malugod siya inyong handugan ng libo-libong tupa. Isipin nyo, libo-libong tupa. It's too expensive yung hinahandog. Pero in the fulfillment of the New Testament, pinaka, the great, na kung saan offering ang binigay, walang iba kundi ang pagkapasakit ng ating Panginoon, Jesus. Amen. Isa lang. Isang tao lang. Isang Panginoon po ating Panginoon, minamahal na Diyos sa ating Panginoon Jesus. Isa lang. Siya po yung nag-redeem. Wala na. Kaya wala na po. Kaya mga kapatid, ako po magdadala ba ng nag-uumapaw na langis ng ulibo? Ang dami, no? Iba-ibang klase yung mga ibang, kaya tinitingnan ko po yung dating dating church noon. Meron talaga silang lalabas ka, meron talaga sunugan. Isipin niyo, meron mga doon sa isang araw magsusunog sila ng maabot na 20,000. Sa dami ng tao na may kasalanan, sisunugin yung papatayin 20 baka, o kaya toro. Isisipin po natin ganon po yung mga kamahal, kahirap, pero lahat po, mga kapatid, pinagaan ng Panginoong Yesus sa atin. Sa mamagitan po ng kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ano ba yung magiging kabayaran? Dito po, doon po in the Old Testament, dito po sa ginagawa na noon, tinakpan lang ng dugo. Tinakpan lang na offering. Pero sa ginawa po ng ating Panginoon, hindi niya tinakpan. Hinango niya tayo. Isinib niya po tayo. Amen. So, sabi nga, what's kind of offerings does the Lord want to us? Pagka pumasok po sa atin ang offering, isipin natin yung offering, yung bibigay natin, sacrificial offering, sacrificial giving. Hindi po yun, na kung saan, there is a lot of the Lord want us to give us sa Kanya. And this number one is the Lord require us, you, to do what is right. Gawin po natin ano po yung tama. It is written in 1 Samuel chapter 15 verse 22. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than a fat of the rams. Mas mabuti pa yung ikaw ay sumunod kaysa sa, kasi maraming mga ginagawa po natin. There's a lot of sacrifice. Kaya lang wala rito. Wala sa puso. But if you obey the word of God, nandoon po mga kapatid. Doon nga lang mga kapatid in the book of Ephesians chapter 6. Yung i-obey mo ang magulang mo, igalang mo, there is a lot. Sabihin natin, compound na po yung promises ng Lord. Ano po yung promises niya ron? You will have a long hair, a long life. Amen? Pag sinabi pong long life na yon, yung long life pong yun, ang daming laman nun. Binless ka ng Lord. Kaya humaba ka Binless ka yung katawan mo, yung physical strength mo, yung aura mo. Yung aura mo, hindi ka tumatanda tulad ni Mami Esther. Hello? Oh. Nakita na tayo, ganyan ka na, Mami Esther. Doon sa Red Cross, ganyan ka pa rin. Di ba? At least, we're maintained.
Di ba? Hindi, yung iba, baka makita ko si Mami Esther, siguro, it is already 4 years, no? Kung nakita ko si Mami Esther, kung gano'n na siya. Ang lakas! Amen? Why? Because we are giving what's the Lord requiring to us. Binibigay natin sa Kanya. Unang-una, you're giving yourself. Sinusunod mo siya. At higit sa lahat, ang sabi mo, and to heed is better than the fat of the rams. Ano yung to heed? Yung makinig. Mapapalad yung mga bumabasa, nakikinig ng salita na hindi chismis. Mapapalad. At yung gumagawa sapagkat malapit na. Malapit na. Kaya nga, malapit na ang pagbalik ng Panginoon. Amen! Sabi ko, nung maliit pa ako, naririnig ko na yun. Pero mahal na mahal tayo ng Lord, kaya the Lord is giving us the long time para tayo pa makapag-prepare. Kaya nga, mga kapatid, it's better a sacrifice. It's better to obey than sacrifice. And it's better to listen to God. To listen to God. Okay, nagpapuri na kung saan there is a lot of a prayer. Yung mga sa kabila po nung nakaraan, halos baksak po ako lalo nung nakaraan, pero ang dami pong prayers na dumarating po sa atin. At nararanasan nyo ba, mentras nung kayo po ay mayroong sakit, tsaka dumadating yung prayer sa'yo. Dumarating sa'yo, kailangan mo rin ng prayer. Bakit tayo? The Lord we are very strong. Po tayo, malakas po tayo. Meron kaming pinagpe-pray na kung saan, hindi na biruan yung prayer Kamukha yung isang babae, 3 sila. Lahat sila merong bukol sa breast. Nagpapasalamat yung isa. Yung isa ay nawala na yung bukol. Amen. Sabi ko, napakabuti ng Diyos. Amen. Just every time you need to hear. Kaya nga, mga kapatid, kailangan po natin na unahin muna natin ang Lord. Sometimes, gusto mo nga, minsan ako nagsasabi sa mga kapatiran, pray niyo ako kasi masama na pakiramdam ko. Kagabi, kahapon, wala naman akong kinain. Tumaas na naman siguro sumakit na naman, tumaas na naman ang bibig ko. Hanggang siguro hanggang mga alauna. Wala akong ginawa kundi I need to pray to God. Sinecheck ko, buti na lang, hindi naman kataasan. 180. Hindi naman kataasan, 180. Verse 100, no? Ay, wag naman. Hindi na ako nakatayo rito noon. Di ba? So, praise the name of the Lord. Nandoon po. Wala tayong gagawin na kung saan. We need to do, first, the Lord is our first option, not the last option. Nakatakot yung ganun, pero hindi alam na mga anak ko. Bakit? Kasi yung mga anak natin, they're looking to us, we are strong. Tama? Kamapahiyan, magpakita ka ng hina, hindi na naniniwala. Right? Even in the church, sometimes you are showing your weakness. Mahina ka Sometimes, every time, you are showing you are strong to God. Bakit? Pinapakita na sa'yo. Pero ang isa kong napakaganda nun, the Lord is hearing your calling. Amen?
Ako'y natutuwa sapagkat sabi ko nga, sometimes ito po naging mga kapatid lalo na po tayo yung mga bata pa. Kala natin na yung mga prutas, okay. Like banana, buko, ubas, avocado, okay ang mga yan. Sa natin, ang masarap. Tapos, nandyan yung mga patatas. Yung pala, ang lakas niya sa sugar. And, yung 3-in-1. Huwag na po tayo gumamit ng 3-in-1. Pinapaabot ko po sa inyo. Huwag na tayo gagamit ng 3-in-1. Ang isang 3-in-1, ang katumbas ko daw nun, 7 kutsaritang asukal. So, nag-136 ako. Hindi pounds yun yung sugar. Pero kung titingnan ko po, mas mababa sa iba yun. Ginawa ko, Lord, lemon ako ng lemon. Lemon, tapos kanin ganito. Sa gabi, wala nang kanin. Wheat bread. Nagpa-FBS ako nakaraan. Lumabas. Before 136. Lumabas 105. Purihin ang Panginoon. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao, wag kang ngangawa, gumawa ka. Di ba? Purihin ang Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, you need to sacrifice. Kaya, pagka kumakain sa bahay, tatalikod na lang ako. Kasi pag hindi ka tumalikod, mapapaano ka eh. You need to sacrifice yourself. Tama? Amen? Number 2, mga kapatid. Sabi po rito, the Lord requires you to love and mercy. To love. Pero maraming klaseng love. Merong love talaga na saan nandoon po talaga yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. There's an eros love. There's an agape love. Kaya nga, sabi po rito sa Ephesians chapter 2 verse 4 and 5, but God who is rich in mercy because of His great love, which He loved us. Ang Diyos muna po ang nagmahal po sa atin. Even we were dead in the trespasses, made us alive together with Christ. By grace we have been saved. Alam niyo po mga kapatid, sa kabila po ng, there's no perfect. Sa kabila po ng ating, nagkakaroon po tayo ng kakasala, nagkakaroon po tayo ng mistakes, failures, but the Lord didn't fail us. Lagi tayong inililigtas, lagi tayong inataas ng Panginoon. Why? Andun po yung kanyang pagmamahal po sa atin. Napakabuti ho ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi kung di mabuti ang Diyos, hindi na tayo nakita-kita. Amen? Yung covering ng Panginoon sa atin, napakatindi. Ano ba is the love? You need to love your, not only your family, but you need to love your brethren and sister. Alam ni Sister Melanie, Pastora Melanie, kung paano ako magmahal. Yan. Alam din ng iba kung paano ako mahalin. Di ba? Why? Kasi ganun yung pagmamahal na ibinibigay mo eh. What you give, you will gonna receive it. Kaya, natutuwa ako mga kapatid. Bakit po? Sapagkat napakabuti ho ng Diyos sa atin lahat. Amen? Sige, palakpakan natin ng Diyos. Why? Alam niyo po, yung prayer ho ngayon, pag nalagay doon, may listahan po ako everyday ng prayer. Alam niyo po, pag nagpe-pray doon, yung may COVID, family. Hindi na isa. Pamilya. Bakit? Umuba ka.
Yung isa sinipon, yung isa nilagnat. COVID na yan. Di ba? At yung pinagpe-pray natin, mga kapatid, hindi nandito. Hindi lang dito, nataga sa ibang bansa pa. Yung pinag-pray natin, yun, nakalabas na. Kapatid sa Gina, positive yun. Yun, lumabas na kahapon, purihin ng Panginoon. Idinala sila sa isang malaking building, pinakita yung building. Ganun pala doon, pagka ikaw nagkaroon ng dadaling ka, pag positive ka. Pero pag matindi ka na, daling ka sa disyerto. Kasi yung disyerto, open yun eh. Pero syempre, hindi ko naman dodolin doon, bibilad ka, mamatay ka. Hindi, maganda yung facilities nila ron. Ibig sabihin, hindi siya makakahawa. Pero everyday, pag tayo, mga kapatid, if we are praying everyday, meron ka ng vaccine. Amen? Prayer box. May vaccine ka every day. Ilang beses ka ba nagpe-pray sa isang araw? 3. Bakit? Almusal, tanghalian, hapunan. Amen? If we have a praying every day to God, lalo na yung pagkakagising mo, ang Diyos, ang gusto niya, lagi niya nakikita tayo. We're doing yung gusto niya sa atin, we are praying. Sapagkat yung pakikipag-usap sa Lord, ito po yung pinaka-highest form of worship. Lalo na yung mga intercessor, Yan. Iba yung prayer na intercessor. Iba din yung prayer ng yung ordinary. Iba yun. Pag yung mga intercessor, nagsama-sama yan. Makakarinig ka ng Inchik, makakarinig ka ng Pranse, makakarinig ka ng Bisaya. Andiyan na lahat yan. Bakit? Ibang-iba yung presensya ng Panginoon pag kumilos yun. Matindi. But ang pinakamaganda sa lahat, mga kapatid, if we are praying to God, every time, ang gusto ng Lord, malinis tayo. Lord, patawarin mo ako. Nagalit ka sa anak mo, Lord, patawarin mo ako. Pinakamaganda, humingi ka rin ng tawad sa anak mo. Bago ka ba dito pumunta sa church, bago ka pumasok ba dyan, yung kasalanan mo, iniwan mo ba? Gusto mo i-mat? Dapat iniwan mo ron. Kasi pagpasok natin dito, we are a clean as like a snow. Amen. Puting-puti tayo. Pag tayo'y hinugasan ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Sabi nga, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo sa magitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Praise God! Hindi ako naligtas kasi nagbigay ako, no. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Because the Lord, the number one, He blessed us, He gave us the eternal life. Pag nakikita niyo po ngayon, iba na po ngayon yung iba na po yung ngayon nasa Facebook kadalasan Pag nakita niyo po ngayon, nandun yung hell and heaven na pinakikita. Tsaka yung mga naka-rapture. Hindi na ngayon yung pinakikita yung pang-baby Puro Puro yung nakalagay na doon, yung hell. Pinakikita talaga na meron na talagang, pag ikaw nagkasala, pag hindi ka tumigil, magiging panggatong ka doon sa baba. Kaya nga, mga kapatid, by grace, we have been saved. Salamat. At tayo po na-saved. Kaya nga, mga kapatid, that is the second requirement of God. Na kung saan kailangan, we need to love and mercy. Hindi kailangan mahalin si mercy, we need to love and mercy. Amen. Purihin po ang Panginoon. Inom lang po ako. Praise God. At number 3, sabi po rito, the Lord require us to walk humbly with your God. Ano ba yung sabing humbly?
humble, kailangan magpakababa ka. Even yung sabi nga yung iba nga, sabi nung, alam niyo minsan, hindi naman sa lahat. Pagka may nakita kay dati, kaibigan mo lang dati, kasabay ka, naging pastor, na ngayon, naging bishop na, akala mo hindi mo matouch. Yung bishop, nung naging bishop na, parang tumaas yung kwelyo, pati yung liig, tumaas. Okay yun Huwag ka lang ganun masyado kasi baka mamaya padating mo sa harapan ng Diyos, naging bad shot ka. Amen? You need to walk humbly. Lalo na po mga kapatid, if you have been using by God, tulad po nung ako po pumunta nung Cavite, pagdating ko po doon, hindi ko naman po sila kilala sa foundation. Pumunta po ako doon, hindi ko sila mga kilala. Ako kilala nila kasi nagsusum prayer ako. Ako po yung nagpe-pray. Andun pa lang ako sa may kalsada. Andun na yung ganito ganyan. Sabi ko, andun na yung papasasabi ko, wag sa akin kayo magpasalamat. Sa ating lahat, tsaka sa Lord. Kasi kasama ko kayo nagpe-pray. Yung sinasabi ko sa kanila. Kung salamat na kung saan mga kapatid, yung mga pinipray po natin, lahat tayo, sinasagot ng Lord. Yung nakaraan lang mga kapatid, sabi sa akin, lumapit sa akin ng babae. Sabi niya, Pastor, hindi ko siya kilala kasi. Sabi niya, ako po yung kapatid nung babae na pinag-pray niyo na 2 linggong hindi tumatayo. Purihin ng Panginoon. Diyos po mataas, sinishare ko po sa inyo. Malakas na po siya, Pastor. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Tapos yung isa, napakasakit daw ng ilang linggo na yung tiyan niya. Ginagawa po natin yung ginagawa natin dito, na kung saan, sige, itaas nyo yung langis nyo. Kasi malayo tayo Taas nyo yung langis ninyo sa bahay. And then we will pray for that. Kunin nyo yung langis, natin, pahid nyo. Alam nyo po, nagpatuto siya kay Sister Delia. At that time, purihin ng Panginoon, ng Diyos po mataas. Nawala. Yung tiyan niya raw malaki, lumiit, nawala yun. Purihin ng Panginoon. Amen. But you need to humble in yourself. Huwag mong kunin yun. Yun sa Lord, wala kang pakialam dun. Ginamit lang akong instrumento. Praise the name of the Lord. Kaya nga, mga kapatid, yung buhay po natin, tulad po niyan, na kung saan, sabi po rito sa Isaiah chapter 66 verse 1 and 2, I will bless those who humble and contrite heart. Ano ba ang laman ng puso natin? Pagmamahal at pag-ibig. And who tremble at my word. Salamat minsan doon sa mga meron message, minsan sa mga interceding, isang word lang minsan, ang laki na ng meaning. Kaya sa atin pong lahat, mga kapatid, if you are praying to God, nagsabi sa iyo ang Lord ng isang word, i-catch up mo yan. Pag sinabi sa iyo na Lord, I will heal you. I will strengthen you. Or, I will bless the church. I will bless all of you. Ano mo yun? I-claim mo yun. Lahat yan, gagawin sa atin ng Panginoon. Amen? Gagawin lahat sa atin yan. Kaya nga, mga kapatid, not only here, we need to pray for our country. Salamat po sa prayer natin. Bumababa. Pero dito sa Metro Manila, bumababa na. Ang tumaas, sa Mindanao. Kasi katatapos lang ng nung natapos yung Ramadan, tumaas. Tingnan nyo Indonesia, ang Saudi, yung mga Muslim country, tumaas. Bakit? Kasi pagdating nung 6 o'clock, sama-sama hanggang sa madaling araw. Ayun. Wala na social distancing. Pagdating sa atin, every time we need to do, yung discipline. Salamat.
if you are disciplining yourself, you're humbling yourself also. Amen? Kailangan, mga kapatid, kung sino po yung ibinababa, siya yung itataas ng Lord. Amen? Kaya nga, mga kapatid, there's only 3 kinds of offerings sa buhay po natin. Kaya nga, nandoon na, the Lord is requiring us. Na kung saan, we need to obey. We need to obey the Word of God. We need to obey na kung saan yung kanyang mga statute, kanyang mga, higit sa lahat yung kanyang righteousness. And then, we need to, our require is to love and mercy yung pong ating mga kapwa. Sapagkat yan isang number of the great commandments ng Panginoon. And then, we need, the last requirement is, you need to walk humbly with your God. Sino po ba ang ating Diyos? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Amen. Kaya, praise the name of the Lord. Kaya, mga kapatid, kayo nagpupulit, nagpapasalamat, we are doing all of these offerings to God. Kaya, tinan mo yung katabi mo, bless. Amen? Praise the name of the Lord. Di ba? Meron bang pangit dyan sa tabi mo? Wala! Di ba? Meron bang matanda dyan sa tabi mo? Wala! Kumiti lang yung buhok. Di ba? Oh. Kaya nga, napakabuti ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya, mga kapatid, sa umaga pong ito, yun pong aking naibahagi sa inyo pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Praise the name of the Lord.